everyone, mga kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction. Mga kapatid, ito may itatanong lang ako sa inyo. Naiisip nyo ba ang naiisip po ni Malo de los Santos na ito talaga ay paulit-ulit ko pong naiisip po na hindi ko po talaga malubos maisip? Ang katanungan ko po na talagang importante po sa atin lahat. Kung naiisip nyo po yung naiisip ko na bakit ang DSWD ay pinuntahan sila Kuya JJ at Anseng. Ito ba ang dahilan? Parang iniisip ko po bakit pumunta ang taga DSWD dito sa mga kapatid ni Oliver. Di ba po? May mga bagay po talaga ako na hindi ko talaga lubos maisip. Pabalik-balik ko pong tinatanong, bakit pumunta ang taga DSWD dito sa kapatid ni Oliver, kila Kuya JJ at Anseng? Mayroon ba na tao na gustong sirain si Daddy Frankie? Dahil iyan po ang katanungan na naglalaro sa isip ko, mga kapatid. Dito po ako ay talagang paulit-ulit ko hanggat sa sabi ko nga, itatanong ko sa inyo mga viewers na yung naiisip ko, yun din ang naiisip nyo. Dahil bakit bukod tangi sila Kuya JJ, Aling Anseng ang pinuntahan ng mga taga DSWD, sila ba ang nasa likod nito? Dahil kinuha si Oliver ni Daddy Frankie para tulungan po. Ito lang po ang masasabi ko. Kaya nandyan sa thumbnail ko, lagay ko si Daddy Frankie at si Oliver noon na natagpuan siya. Kung gaano po siya karumi. Pasensya na kay Kuya Oliver kung ito man pagdating ng araw mapanood niya. Pinaaalala ko lang po ito sa mga hindi nakakapanood o sa gustong manira kay Daddy Frankie. Bakit kailangan hadlangan? Walang paglabag si Daddy Frankie, kundi ang tumulong lang sa taong 20 years nakakulong. At halos hindi makalakad. Mga plastic or kung ano man ang mahawakan niya, yun ang ikinakain niya. Tabi man po. Talaga. Pasensya na po. Dahil dito, bilang isang nagsusuporta kay Daddy Frankie, nasasaktan din po kami dahil nakikita namin kung papaano tumulong ang isang Daddy Frankie at ang team niya po. Sa mga beneficiaring, nawawalaan na po ng tamang pag-iisip. Nakakalungkot lang po, mga kapatid. Bakit mayroong taong gustong hilahin pababa ang katulad po ni Daddy Frankie? Di ba? Na dapat po tayong mga mamayang Pilipino, like DSWD, kayo po yung mangungunang tumulong sa mga kababayan natin na wala na po silang kakayahan ipagamot. Ito po talaga, lagi kong naiisip po ito. Hindi ko po magawa-gawaan ng reaction. Kaya lang po, naisip ko talaga po na itanong sa ating mga viewers
ng mga followers ni Daddy Frankie. Hindi po natin akalain na si Daddy Frankie talaga na wala naman siyang ginawa o pang-aabuso sa kanyang mga benepisyari dahil po yan lahat tinutulungan niya na hindi humihingi ng kapalit. Gaya po dito, iniisip ko po, bakit ang DSWD pumunta sa kapatid ni Oliver? Ano ang purpose nila? Bakit nila kailangang kausapin ang magkapatid na sila Kuya JJ ng taga DSWD? Bakit noon? Ang katanungan ko po talaga dito sa mga taga DSWD, bakit noon po hindi kayo po lumapit para ipagamot nyo ang isang kagaya ni Oliver, 20 years na halos po nababalot ng dumi, naligo ng dumi. Sa ngayon, concern kayo dahil napagaling na ng team ni Daddy Frankie na halos yung hirap nila. Di ba? Na mayat-mayat pinaliliguan, ginuhugasan dahil po hindi nakukontrol na po ang paglabas ng pupo ni Kuya Oliver. Nakita ko po si Boss GB kung paano tinaihan ang kanyang kamay. Ngayon nasaan kayo? Nung kailangan kayo. Kahit nga ang mga kapatid ni Kuya Oliver, hindi naalagaan, hindi nalinis, hindi napakain ng tama, hindi naipdala sa pagamutan. Kung kailan na may Daddy Frankie at ang team niya na nag-alaga, nag-aruga, napagamot at awa naman ng Diyos ay gumaling na at nakakalakad na. Nakakalungkot po talaga mga kapatid. Kaya ang tanong ko sa mga viewers, naiisip nyo ba ang naiisip ko po? Kasi ngayon ko po talaga masasabing baka nasa likod nito na isa sa mga nagsumbong dahil siguro ang akala nila pinagkakakitaan si Oliver, hindi nila nakikita na kahit si Ansing naaambunan. Dahil sa tuwing dadalhin si Kuya Oliver sa pagamutan, isa sa mga kapatid nila, pag sumama, nabibigyan po yan ni Daddy Frankie. Di ba? Kung tutuusin nga, hindi na kailangan ni Daddy Frankie bigyan pa ng pera. Pero binibigyan pa para po sa abala na masamahan ang kanilang kapatid. Dito po talaga naguguluhan ako mga kapatid. Kung isa man sa inyo ang lumapit sa DSWD para po siraan ang Daddy Frankie, nagkakamali po kayo. Sana imbestigahan nyo dahil lahat ng mga tinutulungan ni Daddy Frankie, iyan po ay walang pang-aabuso. Kung may mga sponsor man po yan, ay ibinibigay po yan ng buo-buo. At ang pera ni Oliver, iyan po ay nakatago para sa pabahay. Baka iyan po talaga kung bakit lumapit sa DSWD ang isang, di ba? Di natin alam. Baka isa sa kanila, baka sinabi na nagsumbong doon na pinagkakapirahan ni Daddy Frankie si Oliver at may pira si Oliver doon kay Daddy Frankie. Hindi nyo lang alam. Lahat yun, pera ng sponsor. Walang sino man doon makakakuha. May karapatan doon ang mga sponsor po.
Dahil iyon ang sabi ni Daddy Frankie na ipapagawa ng bahay. Depende po yun. Si Daddy Frankie pa rin po ang magdedesisyon kung ano po ang gusto niyang gawin. Diba? Dito po, talaga naglalaro sa isip ko po ang mga nangyayari po dito sa DSWD. Kung bakit hanggang ngayon pinag-iinitan si Daddy Frankie at ang kanyang team. Diba? Kung naririnig nyo lang yung sinabi ni Bandam, bakit daw siya kukunin ng DSWD o bahay ampunan na okay naman siya sa poder ni Daddy Frankie. Dahil hindi si Daddy Frankie ang kumuha kay Bandam. Kusang loob ni Bandam lumapit kay Daddy Frankie. Diba? Kahit ganyan si Bandam, mahal na mahal niya po sila Daddy Frankie at ang team ni Daddy Frankie. Kaya mga kapatid, ipaglaban natin po ang karapatan ni Daddy Frankie na tumutulong lang naman siya na walang halong pamimira sa kanyang mga beneficiary. Dahil akong tutuusin po, si Daddy Frankie po naglalabas ng sarili niyang pera. Kung nabablog man po kayo, si Daddy Frankie po ibinabalik sa inyo. Kung napapanood nyo po. At sana nakikiusap po ako dito po sa mga taga DSWD, bago kayo magawa ng aksyon, imbestigahan nyo kung si Daddy Frankie po nang-aabuso ng kanyang mga beneficiary. Dahil lahat po na binablog niya, ibinabalik niya po yan sa kanyang mga beneficiary. At ang mga gamot po, hindi lang po. Kung napanood nyo lang po yung pa-check up kay Ate Nida at kay Ate Charmaine, at sa tatay ni Ate Charmaine, nasa 20K po yung resita. Nung huling check up, dinala sa pagamutan si Kuya Oliver, 15,000 po. Saan po yung kukunin ni Daddy Frankie? Doon yun po sa kanyang revenue. Diba? Wag po tayong ganyan. Wag po natin sisilipin kung ano po ang pumapasok kay Daddy Frankie. Dahil hindi ninyo alam kung magkano din po ang ilinalabas ni Daddy Frankie. Consider natin po yun na kahit papaano yung revenue, natural na gagastusin din ni Daddy Frankie yun dahil marami siyang tinutulungan. Hindi siya nagkukunwari na tumutulong. Talagang ilinalabas niya po. Dahil nung napanood ko si Daddy Frankie po, 2022, kahit anong paraan ginagawa niya po para lang po makatulong sa mga kababayan natin. Diba? Kaya mga kapatid, isipin natin mabuti kung sino po dito ang nasa likuran para pabagsakin ang Daddy Frankie. Pero hindi nyo po magagawa na hilahin pababa ang katulad po ng team ni Daddy Frankie. Hanggang dito na lang po mga kapatid, mga viewers ni Daddy Frankie. Sana po ay pag-isipan ninyong mabuti kung bakit po ang taga DSWD pumunta sa pamilya or sa kapatid ni Oliver. Kila Kuya GJ at Ansing. Yan ay galing mismo yan sa bibig ni Kuya GJ na sila ay pinuntahan ng taga DSWD. Bakit noon hindi kayo nagawang puntahan dahil malaking obligasyon nyo na ipagagamot si Oliver na hindi nyo naman kaya. May Daddy Frankie lang naman na ibinalik ang pagkatao ni Kuya Oliver. Hanggang dito na lang mga kapatid. Please like and share at suportahan po natin ang Daddy Frankie po at ang team nila. At Aling Rochelle po, pakiyakap naman po
Malu de los Santos po. Like, yung hindi pa po nakasubscribe, please subscribe po, Malu de los Santos. At siyempre po, sana lagi tayong update. Panoorin natin ang vlog ni Daddy Frankie. Yun, malaking bagay po yun mga viewers na nagmamahal talaga sa Team Daddy Frankie at kay Malu de los Santos. Malaking bagay kayo na nakakatulong. Higit pa yan sa financial. Dahil i-share nyo, mag-like kayo, panoorin nyo na hindi kayo nag-skip ng ads. Ang laki-laki po ng naiaambag nyo sa amin. Marami pong salamat. Ayan. God bless you po. Pag-isipan nyo po itong vlog ko po. Dahil ito po yung gumugulo sa isip kung hindi ko po talaga lubos maisip na bakit dyan po sa pamilya ni Kuya Oliver pumunta ang taga-DSWD. Maraming salamat. We love you so much. Bye-bye.